so welcome back sa ating channel guys. For today's video ay nandito tayo ngayon. Welcome po tayo guys. Shoutout sa mga taga Damulog and taga Balauro. Shoutout sa inyo diha, taga Pinamangguhan, Kabadyangan, basta diha dapit. Shoutout sa inyo guys. Ayan. Continue watching lang guys at mag-i-explore ako dito guys sa paligid at merong napakagandang site. Ngayon makikita nyo guys ang ating drone footage. Papalipad natin yung drone, saka puntahan natin yung kuweba at puntahan rin natin yung mga treasure site ng ating katiits. Ayan. Continue watching lang guys. Perfect hole nga murag na semi triangle and then hamis ang yang pikas kilid. Oh. So muna siya yung mga perfect nga sign guys sa treasure. So kini siya possible nga kabiti tungod sa iyang texture nga dili kay siya man-made. Para ani. So possible gihapon siya nga ginatuyo gihimong marker, pero kini gid siya ang pinaka perfect hole, perfect marker. So treasure under na siya guys, around around 3 meters. 3 meters lang ang treasure ana guys. So karon adto na to ayang himutangan ani bato kay dito din si babaw gipaligid. So let's check. So dinito gikan guys ang bato nga heart, o dito nang galing yung bato na heart na may scoop sa gitna. Tapos itong area guys ay interesado po tayo dito guys dahil pinuntahan ito ng mga treasure hunter, mga bigating treasure hunter. May drone sila na 3D dito guys. Tapos nakita sila ng may-ari at sinita kung ano ang ginagawa nila, ano ang ginagawa niyo dyan. So ang sabi, surveyor po kami ng lupa, dito po namin idadaan yung kalsada. Sabi po ng may-ari, bakit nyo dito idadaan sa lupa ko na napakatuktok nitong bundok? Sigurado kayo na sa ano yan, kalsada yung mga project ninyo, di kaya nagtitreasure kayo. So walang nagawa yung nag-treasure hunter dyan guys na nagsukat, nag-scan sila at nilagyan pa ng palatandaan itong dinetect natin ngayon guys. So dinetect ko lang naman siya kung meron siyang frequency sa tunnel o di kaya sa boreal, yung tinatawag na cavity ng lupa, yung tinambak, yung hinukayan, tapos isauli yung mga lupa, yung mga bato, magiging cavity po siya. Pagdating dito sa ating locator, madidetect po siya na meron siyang cavity. So positive naman guys nung dinetect ko siya gamit ang ating GTR long range locator. Tapos yung isang ground locator, dalawa itong locator ko guys na ginamit. Hindi ko lang nagamit yung ating radar, Tesla radar dito guys, kasi yung ating Tesla radar, yung order natin ay hindi pa siya dumating. So ano kasi made to order po yung ating radar na LRL 3D version. So version 5 ang ganda. So by next week guys, abangan nyo lang itong aking vlog dito guys, at babalik ako dito, magiging part 2 na gagamit ako ng 3D scanner, di kaya pwedeng Maria technology ang gamitin natin guys, pero mas maganda yung LRL radar guys. Ayan, so positive dito guys, unang target. So ayan guys, so ito naman banda dito sa ibaba, yung sa itaas kasi merong heart, tapos yung puweta ng heart is nagtuturo dito sa may pangpang. So dito guys, napapansin sila na merong butas maliit na parang sa kuweba siya guys. Maliit lang siya, mga kamao lang siya kalaki. So nung pinalakihan nila at sinundan nila guys, hinukay nila, umabot sila ng 20 meters deep ang ilalim ng itong hukay. So ngayon, bumaba ako dahil ang sabi nila, merong kakaiba doon. Meron siyang chamber o meron siyang simento doon na naka plaster sa bubong o sa gilid. Kaya bumaba ako dyan guys. Pinuntahan ko talaga at yun nga, nakita ko naman yung binasag nilang simento doon sa ilalim. Meron talaga. So nakita nila yung entrance ng tunnel. Itong tunnel naman guys, dito sa loob ay backfilled with fine sand and gravel. So
hindi naman siya ano guys, hindi naman siya matigas yung gravel na binakpil doon, at merong mga buto-buto ng tao or sa hayop, something di natin alam, merong mga buto-buto maliliit, at meron pang mga shells na basag-basag. Nakuha dito guys around 20 meters deep. So kumbaga dito guys, hindi lang detalyado itong ating video, pero i-describe ko na lang po mula doon sa itaas nung nakuna namin, nung pinakita ko na bato na hugis puso, tapos may dot sa gitna na sinukat ko about 3 inches. Yun ang reference dito guys, o sign dito guys. Yan, so hindi ko lang nakunan kasi ng lahat ng footage, lahat ng angle hindi ko nakunan, pero basta i-share ko lang sa inyo guys na pag merong ganong bagay, meron ka makikitang bato na may hugis o may ukit, yun na yun ang treasure marker. So dito guys, yung exploration ko dito guys is Kibali. Tinutulungan ko yung katiits na tumawag sa akin na sir, papasorbi namin itong aming hukay para po ma-check mo kung positive ba o hindi. So nung nakita ko naman sa ilalim itong kanilang hukay at sa surface doon sa itaas, talagang positive sa itaas, at sa history naman ay nagkaroon po ng gera o labanan dito guys sa area na ito, hindi ko na babanggitin. Nagkaroon po ng gira nung ni-research ko ara 1945, nagkaroon po ng gira dito. Tapos itong lugar naman dito guys, nakikita nyo sa drone kanina na medyo kapatagan dito sa tuktok ng bundok, patag yung itaas at natatanaw po yung dagat. Dito po daw nagkakampo yung Hapon panahon ng gira, to prove na dito talaga nagkakampo ang mga tao dito guys. Sa tuwing naglilinis sila ng farm o nag-aararo ng farm, meron sila nakikitang mga basyo ng mga bala at helmet, yung mga water canteen at yung mga basag-basag na bote, na mga lumang bote. So talagang positive dito ang area po, positive na ginawang kampo guys. At ito pa guys, hindi ko na lang ipapakita sa ating video na dito sa itaas, bandang itaas, ay meron pong ibinaon dito guys na meron pong nitso, dalawang nitso guys na hindi natin alam kung ano yung ibinaon, Pinoy ba or Hapon, basta wala siyang cross guys, at basta living lang siya guys, living. Ayan, merong nakalibing na dalawa. So hindi ko lang kasi mapakita guys dahil bawal po nung pinuntahan namin yung libing so hindi nila pakunan ng picture o video, so talagang hindi ko nakunan, hindi ko ma-post dito guys, hindi ko rin ma-share sa inyo. Pero sigurado ako doon na hindi yun ordinaryo na libing guys, dahil ang sukat ng nitso guys ay 3 feet by 6, 3 by 6, tapos sa uluhan niya guys, sa bandang ulo niya guys, may tanim na sakura tree. Sakura tree. Meron po siya, wala po siyang marker guys. Basta yun lang ang heart na may dot sa gitna. So ito na yung nabuksan nilang tunnel guys, malambot yung sa ilalim. So ayan po, malambot, puro po siya buhangin at may halo-halong mga buto at mga shells. Ayan kinapa ng ating kaibigan. Ayan, malambot po siya. Malambot. So ito guys, nabuksan nila guys, simentado ito guys. Tapos nang pagdating nung natanggal na yung simento guys, ay ito na yung malambot sa ilalim na puro buhangin kasama yung mga buto at shells to. So sabi ko sa kanila, mag-ingat po tayo dito banda, baka meron po tayong ma-encounter na lason. So mag-ingat po tayo dito guys, sabi ko. So yun nga, sabi naman nila, sir, subaybayan nyo po kami at tulungan nyo po kaming i-detect at i-scan ito. So ginamitan ko siya ng guys, locator dyan sa ilalim, tsaka yung frequency locator. So ginamit ko dyan, so talagang positive siya sa tunnel. Tapos nakita ko naman
ang sign dyan na nakuha nilang bato guys, nasa kanilang bahay na nilagay. Nakita ko doon may markang treasure in a tunnel. So nasa tunnel talaga yung treasure guys. So ito suggest ko sa grupo na hindi ito basta-basta na treasure na makukuha mo basta-basta lang, dahil treasure in a tunnel nga. So kabuuan kasi ng decoding ko dito at survey ay treasure in a tunnel. Yan. So treasure in a tunnel. So sa mga magtatanong bakit sabi mong tunnel, heart siya, tapos meron siyang dot sa gitna. So ang ibig sabihin kasi nun guys ay treasure on the spot or treasure under, parang ganon. Hindi lang niya sinasabi kung gaano kalalim yung ating hahantingin dito yung treasure, hindi natin alam. Kaya nga gagamit tayo ng mga locator at mga scanner. Kailangan talaga. So mas maganda dito guys, suggest ko sa grupo, gamitan natin ng LRL radar system. Kasi yung LRL radar system, kaya niya ng 40 to 50 meters deep ang lalim. Kung mas malalim pa doon, sabihin natin 100 meters deep yung treasure dito guys, hindi na nga niya kaya, pero kaya naman niyang i-detect yung mga tunnel system o tunnel way kung saan papunta doon sa treasure. Yun ang ma-suggest ko dito guys. Ayan. So masyado nang mahaba ating video guys. Hanggang dito na lang tayo guys. At hanggang sa susunod na update ko rin dito guys. Yan, i-update ko rin kayo sa sunod pang video. Thank you so much for watching guys. Please like and share.